Kaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan, uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. At sa hindi ko po malaman na dahilan bakit ine-entertain ng isang journalist etong fake news ni Harry Roque. Bakit etong si Eden Santos ay laging pinagpipilitan ng hair follicle drug test para kay PBBM. Bakit? Ano ba tingin niya kay PBBM? Bangag o siya ang bangag? Dahil kahit na nga ilang beses na sinabi ng NBI, ng PNP, cybercrime, na ito pong video na inilabas ni Harry Roque at ni Maharluka, ito po ay AI, fake news, altered. Ito po ay hindi si PBBM. Ito po ay ginawa lamang para maging kamukha ni PBBM. Bakit pinagpipilitan pa rin itong si Eden Santos ang hair follicle drug test para kay PBBM? Bangag ba siya? Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panalo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast, while maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, naharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taong bayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro
ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow-up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden Santos, Net 25. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. Ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito may para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Talagang kapag ikaw ay nakipag-reconciliate sa isang tao, dapat walang kapalit. Hindi po ibig sabihin, ang sinabi ni PBBM na siya ay handang makipagbate sa mga Duterte, si Digong ay papauwiin, magpapa-hair follicle drug test siya, at ipapawalang sala niya ang lahat ng mga Duterte na nahaharap po sa iba't ibang kaso. Hindi po ganun. Ang dapat na mag-giveaway dyan ay ang mga Duterte. Ang dapat na gumawa ng paraan dyan ay ang mga Duterte. Bakit? Sila po ang mga may kasalanan sa batas. Dapat tanggapin nila na si PBBM ay hindi nila kayang hawakan sa leeg at hindi po nila ito mapapasunod sa kanilang mga kagustuhan. Yon ang tamang reconciliation. Tanggapin ninyo si PBBM ang presidente at si PBBM ang magdadrive ng bansang ito. Siya ang magpapalakad, siya ang presidente, siya ang masusunod, governance niya ang masusunod at hindi ang kahit ng sino pang Duterte. Kahit ang dating presidente, hindi pwede. Diba? Yun po ang tama. Hindi porke sinabi ni PBBM na handa siya makipagbate, siya ang bababa ng sobrang baba. Hindi po. You'll meet halfway.
Bababa si PBBM, bababa sila Duterte, at magtatagpo kayo sa gitna at pag-uusapan ninyo ang mga problema. Pero hindi po ibig sabihin niya na ipapawalang sala ang lahat ng Duterte sa kanilang mga kasalanan. Lalo pa at karumal-dumal ang mga kasalanan na nagawa ng mga Duterte, lalo na ang kanilang tatay na nagresulta sa napakaraming EJK at napakarami pong naging biktima nitong mga PNP na gustong-gustong makakota dahil po sa reward system na inutos ni Digong. Diba? Tatanggapin ng mga Duterte ang kanilang kapalaran na sila ang kailangang sumunod kay PBBM. Hindi si PBBM ang susunod sa kanila. Kita nyo, di ba, nagsalita ng ganyan ng ating Pangulo, nagpapakumbaba na, nagpapakahumble na. Pero ang gusto pa rin nila, gawing tuta si PBBM. Hindi po kayo pwede. Hindi po pwede yan. Diba? Hindi po yan tama para sa isang presidente. Buti na lang talaga ang ating Pangulo po ay mayroong paninindigan, mayroong pong will para makipag-reconciliation pa sa mga Duterte o sa lahat ng mga tao na hindi po niya kasundo. Diba? Mabuti. Ang ating presidente talaga ay willing sa isang unity. Kaya lang po, kitang-kita po dito na ang mga Duterte, ang gusto nila, sila ang nasusunod. Actually, yun namang mga nagsalita like Panelo and Harry Roque, sila po yung mga tuta lang naman ni Digong. So, abangan natin kung ano talaga ang mga magiging salita dyan ni Sara Duterte, ni Pulong, o ni Baste. O ng mismong kanilang tatay na si Digong na hanggang ngayon nabubulok sa kulungan sa ICC. Another follow-up, Pierre Pastor, bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula? Yes. Okay, Kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Patoy, nagtanong, di ba, ang sabi ng ating Pangulo, handa siya makipagbati. Handa siyang makipagkasundo. Pero wala naman siyang sinabi doon na makipagsundo ako tapos makikipagkasundo ako tapos hindi na palalakarin ng impeachment trial. Si Duterte pauwi na, si Digong. Wala namang sinabing ganun eh. 'Di ba? Ang atin pong Pangulo, ang sabi nga niya, hayaan na ang impeachment. Nandoon na yan sa Senado. Pabayaan na sa Senado 'yan. 'Di ba? Kaya lang nga po meron pong mga ganito yata nga mga reporter talaga na hindi po makaintindi, lalo na itong si Aling Eden na ewan natin kung bakit lagi niyang pinipilit ang hair follicle drug test. Sinabi na nga po ng NBI na nag-imbestiga dito na ito pong video na pinakalat ni Harry Roque at ni Maharlika ay AI. Ito po ay dinoktor para lang po magmukhang si PBBM. Saka isa pa, kung ikaw wala kang kumpiyansa sa Pangulo, bakit ka pa pumupunta ng PCO? Bakit ka pa nakikasaladyan sa press briefing kung sa mismong Pangulo wala kang tiwala? Saka tingin mo ba, Aling Eden, eto bang ating Pangulong Bongbong Marcos ay magagampanan ng kanyang mga trabaho kung siya'y bangag? Magagampanan ba niya ang pagiging presidente na napakaraming trabaho, humaharap sa kung sino-sinong mga leader ng iba't ibang bansa at mga napakaraming pinupuntahang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao? At siya ay pipilitin mo pa din na magpa-hair follicle drug test dahil iniisip mo ba na siya'y bangag? Magagawa ba ng isang bangag ang trabaho ng isang Pangulo? Tatanong lang po ako, hindi po ako galit. Gusto magpapaliwanag lang. Gusto ko lang magkaroon ng kaliwanagan. Kasi lagi na lang pinipilit ni Aling Eden itong issue na to. Ano ba meron? Ano ba ang hinahanap mo talaga, Aling Eden? Lagi na lang, kada merong issue, lagi mo talaga ipapasok yung follicle drug test na yan. Diba? Nakakabuisit na. Buti sana ko si PBBM, once a month nyo lang nakikita. Buti sana walang nagagawang proyekto si PBBM.
Hindi nyo nakikita, hindi nakikita sa mga press conference, hindi nakikita sa kanyang mga ginagawang pagtatrabaho, hindi natin nakikita sa RTBM, sa PTB4, hindi pumupunta sa mga graduation, hindi pumupunta sa mga iba't ibang probinsya para mamigay ng mga farm equipments. Doon, baka kahit ako mismo, mahalata ko at mag-isip ako na si PBBM ay talagang bangag dahil mas ginugusto niyang magtago sa madilim na sulok ng Malacanang. Pero hindi. Halos araw-araw nakikita natin si PBBM. So ngayon ang tanong natin, sino ba talaga bangag? Si Harry Roque? Si Eden Santos? O si PBBM? Sino ba talagang bangag?